Good evening. Bali, i-share ko sa inyo ang pag, pag-uusap o pang-interview ni Corina Sanchez kay yung dating political advisor ni Noynoy Aquino na si Ronald Llamas. Okay, sa usapan nila o sa naging kwentuhan nila, lumalabas na yung sinabi nating mga sobra-sobrang budget ng 2025, dapat malinaw na may binito o yung sabihin hindi in-approve, hindi pinirmahan yung isang aspeto na yun ng na sa budget ng 2025. Binito ni PBBM sa kadahilan ng hindi yon akma sa sinasubmit na dapat budget sa bawat government agency. Okay? So kasama dyan yung DPWH, para sa DOH, sa DepEd, yung mga ganun. Okay, so binito niya yan. Ngayon, di ba, nakita natin na, o nalaman natin, na issue yung mga insertion. Political baggage na sila sa presidente, rightly or wrongly. Ikalawa, ay tinamaan na sila December pa lang eh. Kung maalala mo, Corina, yung budget, yung GAA, ang binito ng presidente. Ibig sabihin, nakita niya, unconstitutional, may mali dun sa budget na inaprubahan ng BICAM. No? Hindi ganun kadalas mangyari yun. Yes. At lumabas na later on, parang slow burn, lumalabas unti-unti yung mga anomalya sa loob ng budget na yun. Right. At eventually, sumabog siya ngayon. Ngayon talaga nabulat-lat ng husto. Ano ba yung usapin ng budget? Ano ba usapin ng insertions? Ano ba usapin nitong flood control? Ano ba usapin nitong endemic corruption ng ating sistema? Hindi lang na yun yung alleged na 142 billion na in-insert ni Chase Escudero. So, Senate President Chase Escudero. So, nalaman natin dito sa kwento ni Ronald Llamas na hinold pala yan, hinold ng presidente, hindi niya gino yung pera na para doon sa mga in-insert. Pero yung iba nakalusot, no, base sa interview nung kay Diskaya na meron doon na in-insert ni kay Villanueva na 1.5 billion pero ginawa nilang paraan. Ayun ay naibigay base sa testimonya no na binigay yung 150 million. Okay? So what I'm trying to say here is gusto ko lang malaman natin o kailan ko din nalaman na base sa interview na hinold pala, hindi pala na actually yung tulad ng 1.5 ay yung 600 million na project na hindi pala yan pa na-release pero nakuha na kasi naibigay na pero base sa kwento ng mga interview nakuha ko sa interview hinold pala ni PBBM yan. Okay, hindi ko malaman kung dito sa interview na to or doon sa ibang interview ni sino Ronald Llamas ba na hinold pala yung pondo na yon. 'Di ba kaya nga yung ibang pera ay na-hold kahit ano pang natural disaster. Right. Yung man-made disaster, ang sumpa sa ating bansa. Oo, ngayon pa lang lumalabas lahat yan. Ano? Yes. Okay. Ito nga, yung ngayon ako nakakita na Senate President saka Speaker ng Parliament sabay natanggal. Oo Yung nga. may 40 years of politics. Right. Ngayon lang ako nakakita. It's really historic. Diba? Itong nangyayari ngayon. Talaga napakahina ng ating mga institusyon. No? Dahil, imagine mo, kahit wala pa silang official na kaso, alam naman natin natanggal sila dahil dito sa corruption issue, di ba? Okay. May political damage sila for the institution and for the at inilipat yun yung nilipat sa DOH yung sagot yung zero billing. Okay? So ang gusto ko lang paratingin na
si Presidente Bongbong lang sa lahat ng mga presidente na naglakas loob na ibulgar itong systemic na or nakadikit na sa sistema mula pa noong mga dating mga presidente noong actually yung merong continuing research yan si Lord De Vera sa Channel 5 na mula pa 1960 may corruption na. At kung mapanood ninyo yung interview ni former President Duterte, meron yung interview doon, hahanapin ko ngayon lang, hindi muna ngayon, na may sinabi siya na hindi niya kayang sugpuin ang corruption. Okay namin niya yun. Kahit daw i-extend pa siya ng 20 years, hindi niya kayang sugpuin ang lampant na corruption sa Pilipinas. So ito lang si PBBM ang talagang naglakas ng loob na ibulgar na ito dahil sa sobra-sobra na. Dahil hindi niya na nakita ang legacy project niya, yung mga project na gusto niyang maiwanan sa atin pagka hindi na siya ang presidente, nakikita. Pero sa sobrang nawawala na kasi may mga in-insert na. So kaya nagalit na siya. At lagi natin tandaan na kailan lang ba na si PBBM na ang nandyan? 'Di ba kailan lang ka-unity team pa sila. So ibig sabihin, mayroong mga pananaw si BP Sara na pwedeng iba sa kanya pero pinagbigyan niya. Kasi nga unity team pa sila. Kailan lang yung mga tauhan bali ni halo-halo tauhan ni Pangulong Marcos at tauhan ni BP Sara, yun yung nagsama-sama. Pero nung nag-resign na si BP Sara sa kabinete ni PBBM, it was only during that time na parang siya na ang may say talaga kung sino ang i-retain at sino ang tanggalin. Okay? So hindi tayo dapat humusga na ang corruption ngayon ay kay BBBM kasi siya nga yung nagbulgar. Binito nga niya yung mga project. Ibig sabihin, hindi niya in-approve yung portion doon. Dahil sa tingin niya, hindi yun ang dapat. Na may interview doon sa kanya na it is nabulol ako, unconstitutional. Okay? Hindi sang-ayon sa batas. Okay? Pero siguro bukas, today is Sunday. Bukas, mayroon na namang issue na mag-resign daw si Senator Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman dahil sa maraming mga humaharang maraming hindi kontento sa style niyang pagdala ng ng hearing ng Blue Ribbon. At isa na diyan ang kitang-kita naman natin na ang kumukontra talaga ay si Marcolita. Pero nagsalita din ito si JB Ejercito na binalak na niyang o 5 silang may balak ng kumalas sa majority kasi nga para ang sabi niya, ang ginawa daw ng Blue Ribbon Committee sa panguna nga ni Ping Lacson ay parang sinunog ang sarili nilang bahay. Isabihin, natatamaan pati mga senador. Sila ang mag-imbestiga, matatama. Senador ang nag-iimbestiga, Blue Ribbon ng Senado, pero mga senador ang nasasangkot. Kaya balak nilang lumipat sa minority. At since 14 ang majority o 15, 9 ang minority kasi so konti lang pag lumipat na ang 5, 9 maging 14 na sila at ang 14 magiging 9 na lang. So iba na naman ang presidente ng speaker ng Senado. Senate President, I'm saying, iba naman ang presidente sa Senate. Okay, so bakit umalis? Bakit sila aalis? Dahil baka matamaan sila sa style ngayon na pinapairal ni Ping Lacson. Kasi baka, sa base sa narinig ko, na inamin ni GB Ejercito na meron din siyang isiningit. Pero hindi naman ibig sabihin ng isiningit
mali na. Depende naman yan kung tumanggap ka. Okay? Kung tinanggap mo ba yung sinabi na 20 o 15 to 30% para sa proponent o sabihin para sa ikaw budget mo yan o pera mong ikaw nagsingit yan, yun yung sinasabing proponent, pero hindi naman ibig sabihin kapag nag-insert ka corrupt ka, pwede namang hindi ka tumanggap, pero ewan lang, no? So parang itong issue na naman kay Risa Ontiveros na sinabi kay Katunying na nag-insert siya. Ang sabi, maraming nagsabi at dinipinsa na rin ni Senator Risa Ontiveros na hindi siya nagsingit sa BICAM. Meron siyang pina-amend doon sa plenary. So, ibig sabihin, nag-raise siya ng concern niya, dinipinsahan niya at inapprove sa plenaryo ng Senado. Hindi yung sa BICAM. Kasi sa sa BICAM, apat atang ng representative ng Kongreso, apat ang sa Senado, sila yun yung BICAM. Nag-usap-usap sila na lang. Okay? So yun. So sana tayo'y wag tayong magalit kay PBBM, pero I don't think na makinig kayo sa akin kasi may kanya-kanya kayo mga basihan. Okay? So ang masabi ko lang, continue to search, dig up o ididig natin ang katotohanan, hindi kaya basta nang magsalita. Ang pinakamasakit sa dibdib ko ay yung pagka kinontra mo si PBB, minora mo, personal ang attack. Hindi dapat ganun. Hindi dapat tayo mag-tolerate ng mga taong ganyan ang atake. Magpaliwanag ka, ilabas mo yung how do you support, bakit ganito ang pananaw mo. Hindi yung mumurahin mo, kung ano-ano ang babanggitin mo na that's beyond his being president, no? Personal, ang mga taong, sa akin ang mga taong nagmumura. Meron naman nagmura pero after na lang maipaliwanag niya. Okay? So sobrang asar na kung bakit ganito, so magmura bandang dulo. Parang okay lang din yun. Pero yung magmura ka talagang, puro mura na lang, you did not raise kung bakit ka galit. Bakit ba, ano bang dahilan? Bakit ba hindi mo siya gusto? Okay naman yun, di ba? Basta you say it in a way na may respeto ka pa rin. Hindi yung ang sakit sa mga para sa akin, no, kung believe ka sa taong yan, pero minura ng ibang tao, di ba masaktan ka? Pero kung malalaman mo na kung bakit siya galit, kasi pinaliwanag niya, di ba parang maintindihan mo siya? Maintindihan mo kahit hindi siya sang-ayon sa taong pinaniwalaan mo, tulad ako. Kung hindi ka sang-ayon sa paghanga ko kay PBBM, okay lang yun. Pero kung anong dahilan, bakit? Willing ako makinig, di ba? Pero hindi mo mumurahin. Kasi pag minumura mo, ang paniniwala ko sa taong nagmumura, o puro mura ang sinasabi, yun yung taong walang basihan. Kaya dinadaan sa mura. Okay? So maraming salamat. I hope isip-isipin yun natin. Kung talagang nagmahal tayo sa ating bayan, kailangan titingnan natin maigi. We have to listen kung ano yung dahilan nila. Tapos, yung i-analyze mo. Hindi sarado yung utak mo at puro husga ka na lang. Okay, maraming salamat. Political baggage na sila sa presidente, rightly or wrongly. Ikalawa, ay tinamaan na sila December pa lang eh. Kung maalala mo, Rina, yung budget, yung GAA, ang binito ng presidente. Ibig sabihin, nakita niya, unconstitutional, may mali dun sa budget na inaprubahan ng BICAM.